Alam mo ba na halos lahat ng mga magulang ginagawa nila araw-araw? Ang mga nagpapabagal, binabantayan ang paglaki ng utak ng sanggol. Hindi dahil masama sila, hindi dahil wala silang pakialam sa kanilang mga anak. Dahil lang walang nagsabi sa kanila. Sa susunod na ilang minuto, susuriin namin siyam na partikular na gamit na natukoy ng mga mananaliksik bilang mapanganib sa pag-unlad ng utak ng sanggol. Ang ilan sa mga ito ay maaaring pamilyar sa iyo. Magugulat ka sa iba at isa sa kanila sa partikular ay laganap na halos walang magulang ang nakakaalam na ginagawa nila ito. Sa dulo ng videong ito, malalaman mo ng eksakto anong mga gawi ang dapat kong itigil simula ngayon at kung anong ipapalit sa mga ito. Unang ugali, mga screen malapit sa iyong sanggol. Ito marahil ang pinakakaraniwang ugali kabilang sa mga tatalakayin natin at ito rin ang pinakamasama. Sa unang 3 taon ng bulat, gumagana na ang utak ng iyong sanggol batay sa totoong interaksyon ng taraw. Pakikipag-ugnayan sa makar, mga palitan ng harapan, ang mga tinig na sumasagot nung nagustuhan niya ang mga tunog, mga kamay na ginagaya ang kanyang mga kilos, ang mga muka na tumutugon kapag siya ay nakangitinek. Kapag binigyan mo siya ng isang tableta, kapag iniwan mong naka-on ang isang screen sa kanyang harapan, o kapag tiningnan mo ang iyong telepono habang pinagmamasdan ka niya, inanakaw mo ang mahahalagang minuto mula sa prosesong ito ng paglalagay ng kable. Ang pananaliksik ay walang pag-aalinlangan. Ang mga sanggol na madalas mag-screen bago mag-2 taon ay may huli sa pag-unlad sa wika, regulasyon ng atensyon at pagprosesong panlipunan at naaangkop ito kahit sa nilalamang pang-edukasyon, kahit para sa mga app na idinisenyo para sa mga sanggol at kahit para sa telebisyon na pinapatugtog sa background. Ang utak ay hindi sadyang ginawa para matuto. Gamit ang screen, dinisenyo itong matuto sa iyong muka. Hindi solusyon ang pag-ban sa mga screen. Ang solusyon ay pagtutok sa harap-harapang interaksyon na nakukuha ng iyong sanggol at protektahan ang pagkakataong ito. Magbasa ng mga libro sa kanya, kumanta kasama niya, makipag-usap sa kanya sa kumpletong mga panguhusap. Hayaan siyang magdaldal at tumugon sa bawat isa sa kanyang mga tunog. Ang iyong mukha, ang pinaka-edukasyonal para sa sanggol ay may isang sandali, mas mahalaga na di napapansin ng karamihang magulang. Nasa isang kwarto ka kasama ang sanggol, pero telepono ang tinitingnan mo sa halip na siya habang nakatingin siya sa iyo at binabasa ang iyong muka. Napapansin niyang nasa ibang lugar ang atensyon mo at nirerehistro ng utak niya ang signal na ito. Nandito ang taong aking inaasahan, ngunit wala siya. Tinatawag ng mga mananaliksik ang fenomenong ito na technoference. Isa ito sa mga pagkaantala sa link, pinakapinag-aralan noong unang bahagi ng nakaraang dekada. Pangalawang gawit, di-regular na pattern ng tulog at magulong schedule. Ang utak ng sanggol ay may sinusunod na ritmo. Uwing natutulog siya, inagsasama-sama ng kanyang utak ang lahat ng kanyang natutunan sa maghapon. Ang mga souvenir ay nakakategorya, pinapalakas ang mga koneksyon sa inyo. Ang mga circuit ng regulasyon ng emosyon ay nakakalibre. Hindi ito isang opsyonal na gawain. Doon nangyayari. Basehan ng pagbuo ng utak sa puyat kapag ang oras ng pagtulog ay pabago-bago. Kung ang idlip ay di tiyak at ang schedule ay pabago-bago, hindi ito kaya ng utak. Para matapos ang pagsasamang ito ng maayos, ang pagod na sanggol ay naglalabas ng maraming cortisol. Ang hormone ng stress, isa. Talamak na mataas na antas ng cortisol sa baseline, maaaring makaapekto sa pag-unlad ng hippocampus, ang rehiyon ng utak na responsable para sa memorya at pag-aaral. Ang solusyon ay ang pagiging pare-pareho. Parehong oras ng pagtulog sa 30 minutong palugit, regular na pag-idlip, at kalmadong rutina senyales sa nervous system ng iyong sanggol. Nasa oras na para pumunta sa standby mode. Di kailangan ng mahigpit na disiplina. Sapat na ang ritmong ma-activate ng utak ng sanggol. Maaaring matutong umasa. Pangatlong gawi, baliwalain ang laro ng palitan ng resiprokalidad. Ito ang pinaka hindi nakikitang ugali sa listahang ito. At marahil ang pinakamahalaga. Dadaldal ang sanggol mo, tugon mo, nag-make face-face siya. Ginagaya mo siya, iniabot niyang kanyang kamay, tinatanggap mo siya. Ang palitang ito na may 2 panig ay pinatawag na ang laro ng tawag at tugon. At iyan ang pundasyon ng bawat kasanayan, kognitibo at emosyonal. Na kailanman ay mabubuo ng iyong sanggol. Ilang mga magulang, madalas na may pinakamahusay na intensyon, sadyang baliwalain. Mga senyales ng sanggol para turuan ng otonomiya. Hayaan siyang magdaldal mag-isa, hindi laging niyayakap o tinutugunan. Malinaw ang pananaliksik sa puntong ito. Kapag ang palitam ito ay palaging wala, itinatala ito ng utak ng sanggol bilang isang uri ng stress. Mga relational neural circuit para sa komunikasyon, iwala sa lipunan at regulasyong emosyonal.
hindi umuunlad ng maayos. Ang kalayaan ay nabuo kalaunan, batay sa ligtas na pagkakagit. At hindi sa kanyang gastos. Simple lang ang solusyon. Kapag nagustuhan ng iyong sanggol ng isang tunog, tumugon kapag nag-make face siya, gayahin siya pag-abot ng kamay. I-welcome siya ng tapat at pasayahin lang siya. Pang-apat na ugali, pagkakalantad sa talamak na stress at matinding disiplina. Hindi kayang iproseso ng mga sanggoy. Sinasagya ang kanilang naririnig habang may matinding pagtatalo. Ngunit ang kanilang sistema ng nerbiyos ay may kakayahang gawin ito ng lubusan kapag ang isang sanggol ay paulit-ulit na nalalantad sa pag-iyak sa agresibong tono. Sa isang masungit na kapaligiran o sa malupit na disiplina, ang utak niya ay puno ng cortisol at adrenaline. Sa maliliit na dosis, normal ito, pero lason sa tuloy-tuloy na doses. Ayon sa mga pag-aaral, ang chronic stress sa pagkabata ay mapanganib. Nakakaapekto sa prefrontal cortex, ang hippocampus at ang amygdala. Ibig sabihin, ang mga rehiyon ay responsable para sa pagkontrol ng pulso, ng pagbuo ng memorya, at emosyonal na regulasyon. Ang mga epekto ng unang 3 taon ay maaaring kondisyon ng tuwang, tugon ng bata sa stress. Hindi ibig sabihin, bawat gulo sa bahay ay masama sa sanggol. Matatag ang sanggol sa paminsan-minsang stress at nakikita ang resolusyon. Ang mahalaga ay ang paulit-ulit na pattern. Ang solusyon, layon nitong gumawa ng kapaligirang kalmado at bihira ang stress. Pagpagod na, lumayo muna, huminga at bumalik ng mahinahon. Hindi kailangan ng mga sanggol ng perpektong mga gulan. Kailangan nila ang mga magulang na umalis pagkatapos maghiwalay ikalimang ugali, pagpapabayaan sa nutrisyon. Literal na nabuo ang utak ng iyong sanggol. Batay sa kanyang kinakaya. Sa unang 2 taon ng buhay, ang utak ay na-triple ang volume. Ang mabilis na paglago na ito ay nangangailangan ng mga partikular na bloke ng pagbuo, malusog na taba, lalo na ang DHA at iron. Zinc mula sa burol, mga protina na may kalidad, mga bitamina na sumusuporta sa pag-unlad ng nerbiyos. Gatas ng ina kapag nagpapasuso ay posible nagbibigay ng mga sustansya na ito sa kanilang pinakamaraming bioavailable, kasama ng iba pang mga compound na sumusuporta sa paglaki ng utak. Kapag hindi posible ang pagpapasusro, ang mga paghahanda na, ang mga moderno ay idinisenyo upang mapalapit sa profile na ito. Sa nutrisyon, ang panganib ay nagmumula sa dieta, hindi pare-pareho o mababa ang kalidad. Paglaktaw na pagkain dahil tila ang sanggol. Halos walang interes sa pag-atras. Processed snacks dahil mas madaling hulinang ang pagkain ng solid o masyadong mahigpit, kaya dapat maging totoo. Epekto sa utak, ituring ang bawat kain bilang pagkain ng utak na mayaman sa iron at taba. Malusog na kumpletong protina, iba't ibang kulay at tekstura. Ang utak na mahusay na nasusustansyahan sa unang 2 taon ay may kalamangan, masusukat, panghabang buhay na gawi, ika-6. Limitahan ang oras na ginugugol sa iyong tiyan at paggalaw. Ang utak ng iyong sanggol ay nabubuo sa buong katawan nila at mas partikular sa pamamagitan ng kilusa. Kapag isang sanggol ang kunana, matagal na nakahiga sa mga swing seat o baby carrier na hindi kailanman makagalaw ng malaya. Hindi maayos ang pag-unlad ng mga motor circuit nito, pati ang mga serkito, mga kasanayang pisikani. Malalim ang kaugnayan ng mga ito sa pangangatwirang espasyo, sa atensyon, at maging sa maagang paglutas ng problema. Hindi opsyonal ang paggugol ng oras sa iyong tiyang. Ito ay fundamental. Ang mga sanggol na dumadaan, regular na gumugol ng oras sa kanilang tiyan, malayang magtuid, maabot ang mga bagay, umikot at sa wakas ay gumapang. Nagpapaunlad ng visual tracking, kontrol sa postura, at ang lakas ng puno na sumusuporta. Sa mga susunod, ang solusyon ay araw-araw na paglalaan sa paghiga ng patihaya mula sa unang mga linggo. Mga sesyon sa simula na unti-unting humahada. May mga laruan at salamin. Ang iyong mukha ay nasa kanilang antas. Ang paggalaw ay hindi hiwalay sa pag-unlad ng utak. Ang paggalaw, ang ika-7 gawin ng utak. Labis na protektahan at limitahan ang eksplorasyon. Mahalaga ang siguriban. Masama ang sobrang proteksyon. Natututo ang sanggol tungkol sa pisikal na mundo gamit ang kausap siya. Nagbabagsak siya ng gamit para maintindihan ang grabidad. Nagtatype siya para maunawaan ng sanhi at bunga, kumakagat ng gamit para malaman ang tekstura at naiinis siya. Isang bagay, hindi gumagana para sa pagbuo ng paglutas ng problema kapag ang mga magulang ay patuloy na namamagitan at nagdidisinfekta lahat ng ibabaw. Pigilan ang bawat maliit na pagkabigo at ilak ang bawat kawili-wiling item.
Nawawala sa utak ng sanggol ang mahahalagang pagkakataon upang bumuo ng mga neural circuit ng kuryosidad. Tiyaga at kakayahang umangkop sa kognitibo, ang solusyon ay ang kalayaang pinangangasiwaan. Siguraduhin ang iyong espasyo. Pagkatapos ay hayaan ang iyong sanggol na galugarin ito. Hayaang dumampi ito sa malamig na lupa. Hayaan siyang sumubok at mabigo. Hayaan siyang madumihan. Hayaan siyang lutasin ng maliliit na problema nang hindi nagmamadaling tulungan siya. Pagkadismaya sa maliliit na dosis ay isa sa pinakamahalagang guro ng iyong sanggol. Hindi kailanman ikawalo na ugali. Pagdepende sa pacifier o hinlalaki, ang ugali na ito ay mas matindi kaysa sa iba. Kaya makinig ng mabuti sa mga hindi naman masama ang mga pacifier at hinlalaki mismo. Nakatutulong ang mga ito sa pagpapakalma. Nagiging problema lang ito kapag napapalitan ng ibang gawain pang development. Pag ang baby ay laging may subo, bawas ang daldal at practice niya sa mga tunog. Bihirang makipag-usap ng pasalita, kaya ang di nagsasanay na kalamnan at paghinga ay humihina. At ang saklaw ng boses na bumubuo ng wika, paggamit ng lampas sa isang takdang edad, inalawig mula sa nakakaapekto rin sa paglaki ng bibig at ngipin ang pacifier o pagtsusupa. Huwag itong alisin, kundi gamitin lang sa pagtulog, sa pagkabalisa at mga transisyon at panatilihin ang mga ito. Ang agwat sa mga panahon ng pagiging gising at pakikipag-ugnayan. Hayaang malaya ang bibig ng iyong sanggol upang galugarin ang mga tunog at tekstura at isang araw ang mga salitang ikasyam na ugari at tahimikan sa bahay. Ito ang ikinagugulat ng maraming magulang tungkol sa pangunahing salik sa pag-unlad ng wika sa unang 3 taon ng buhay. Hindi ang mamaskring, hindi mga laruan o mga klase sa maagang pag-aaral. Ito ang puro at simpleng dami ng wikang naririnig ng isang sanggol na binibigkas sa kanya. Sinukat ng mga pag-aaral ang agwat na ito, mga sanggol sa mga tahanang mayaman sa wika. Makarinig ng 30 milyon pang salita. Sa edad na 3, na ang mga sanggol sa mga tahanang mahirap, ang agwat na ito ay isinasalin sa masusukat na mga pagkakaiba sa bokabularyo bilang paghahanda sa pagbabasa at sa akademikong pagganap makalipas ang ilang taon. Ang tuplas na ito, orihinal na naitala sa mga gawa nila Hart at Risley noong dekadang 1990, ay maraming beses ng kinopya at pinino simula noon. Nanatiling pare-pareho ang konklusyon, ang dami at kalidad ng wika na ginagamit ng isang bata. Mga naririnig sa unang 3 taong ito na hinuhulaan. Ang mga resulta sa paaralan ay mas maaasahan kaysa sa iba pang nasukat na salik sa maadang pagkabata. Kasi libre lang ayusin ang puwang na iyon at di kailangan ng espesyal na laruan o kurso. Sa mga edukasyonal na programa, kailangan lang nito ng magulang na laging kinakausap ang kanilang sanggol. Sa madaling salita, ang ugaling nagpapahirap sa wika ng tahanan ay hindi masamang hangarin, kundi katahimikan ng mga magulang. Hindi nagkukwento, hindi naglalarawan ng paligid o kinakausap ang sanggol dahil hindi pa siya makasagot. Mga magulang na kinakausap lang siya sa pakikipag-usap sa bata. Mga magulang na pinupuno ang silid ng telebisyon kaysa sa kanilang mga boses. Ang solusyon ay ang palaging makipag-usap. Sabihin sa amin kung anong ginagawa mo, isulat ang nakikita ng iyong sanggol, magtanong sa kanila. Kahit hindi pa niya ito masagot, basahan mo siya araw-araw. Kumanta kasama niyan. Gumamit ng mga pangungusap. Ang boses mo ang pinakamabisang gamit sa pag-aaral para sa iyong sanggol. Gamitin ito ng mapagbigay, isang huling bagay bago tayo matapos. Kung nakilala mo ang iyong sarili sa 3 o 4 sa mga gawin na ito, hindi mo namimiss ang baby mo. Isa kang magulang na hindi anak. At ngayon, alam mo na, ang pinakamagandang bagay sa utak ng sanggol. Ganyan kahusay ang pagtugon nito sa pagbabago sa mga circuit, mga neuron na hindi pa nabubuo. Maaari pa ring mabuo ang mga iskema na magsimula. Maaari pa ring umunlad ang pinsalang dulot ng maliliit. Maaari pa ring ayusin ang mga dosis ng may palagyang pangangalaga, salukuyan at maasikaso. Mula ngayon, hindi mo sinira ang utak ng iyong sanggol. Nakatingin sa iyong telepodo habang siya ay nasa iyong kandunga. Wala ta. Sinira ang kanyang pag-unlad sa isang masamang araw. Hindi mo kinompromiso ang kanyang wika na may ilang tahimik na kainam. Ano ang mahalaga? Pagsisimula na ang plano ngayon. Pumili sa listahang ito kung sino ang madalas humawak sa iyo. Ang sabi mo sa sarili mo, ito ako at ito ang gawa ko. Simulan yan bukas ng umaga. Gumawa ng maliit na pagbabago. At isa pa, ginagantimpala ang utak ng isang sanggol ang pagiging regular. Hindi perpekto. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas pa ng mas marami pang ganitong nilalaman. Salamat!